Sa inyo. Yan ang Yung pinipeg, ang mahirap sa Oo. tingin. Pinipeg. siguro pinipeg wala. Pero yung accomplishments ng iba, gusto namin makuha. Ay, Tulad ng... Tulad totoo nila. naman. Pwede ba sabihin ko yung... Gusto din namin Itago natin sa mga Katnil. Tayo pa ang next na Katnil. no, kami yung unang first set. Wow. Oh, ang galing sumagot. Hindi, well, si Kuya DJ po sa si Ate Kat, isa po talaga sila sa mga talagang siguro top tier na love teams dito sa Pilipinas. Lalo sa panahon po namin, sa generation po namin. And yung na-accomplish po nila, lagi po namin sinasabi po, gusto rin po namin magtagumpay, katulad ng tagumpay. Gusto namin maranasan na yung naranasan nilang tagumpay. Pero hindi para sumabay sa agos nila. May agos din po kami sa mga. Colombian. Ang interest Hello Kathden fans! So narinig niyo mga kasambreros ha. Si Sir Seth Fedelin ng Tambalang Franceth, mga kasambreros na mapasmisikat din ngayon, no? May panibago silang project. Ito muna ha, ito yung ano niya, yung sinabi niya mga kasambreros bago tayo mag additional. Sabi niya dito kung pinipeg ba, kung parang gusto ba nila masundan yung, or kinukumpara sila sa Kathniel na love team mga kasambreros. And yung responses niya dito ay pinipeg, wala, pero yung accomplishment ng iba, sabi niya gusto nilang ma-achieve. Sabi ni Sir Seth Fedelin mga kasambreros na dating PBB housemate, no, doon siya nakilala. And sabi ng reporter, no, yung Kathniel, no, parang ganun. Sabi niya, ayaw daw niya, gusto niya ma-achieve pero ayaw niya kasi sila yung unang Franceth. Kasi parang ibang love teams, yun yung point niya, parang iba yung Kathniel, iba yung Franceth. Pero yung sabi niya dito ay hinangaan niyang Kathniel, sila Ate Kat, sabi niya gano'n ay isa sa mga top tiers sa love teams mga kasama dito sa sa generation nila, lalong-lalo na po sa kanila mga kasama na naabutan talaga nila yung highlights mga kasama ng Kathniel. And yung accomplishments ng Kathniel, sabi niya dito ay gusto rin nila magtagumpay tulad ng tagumpay nila, no? And then gusto nila maranasan. And tapos pero hindi sila sasabay sa agos ng Kathniel kasi nga in the first place ay gusto nilang kumapa yung agos nila, may sarili silang agos, yun ang sabi ni Sir Seth Fedelin mga kasambreros. And yung isa ba nag-iisip ang mga tao dito na ayaw ba nila sa Kathden. So unawain natin mga kasambreros na hindi kasi love team ang Kathden on screen. Kumbaga pa unang-una magkaiba sila ng network. And then hindi sila talagang contracted kasi may kontrata yan sila, no? Yung Franceth, no? Kung nakakontrata yan sila, yung Don Bell nakakontrata mga kasambreros, yung iba pa mga love teams mga kasambreros ay nakakontrata yan sila Sofia Pablo, Allen Ansay, may contract yan sila, no? Talagang pinopromote nila at pinapasikat para sa management, no? And then kapag nagkaroon ng personal na relationship ay sa kanila na po yun. So hindi nila gusto ang Kathden mga kasambreros, kundi sadyang hindi lang talaga sila on screen. And ang reporter po ay hindi rin against sa Kathden kasi nga siguro kapamilya sila or talagang hindi sila sa movie nagkasama si Ma'am Catherine pero hindi sa totoong wala silang contract attachment. So ganun po mga kasambreros, kasi baka may iba isipin na ang Franceth na susunod na mga Kathniel or susunod na sikat na love team ay ayaw sa Kathleen. So hindi po ganun kasi we know naman na Sir Alden is loved by ABS-CBN mga kasambreros. And ang press con pala na ito mga kasambreros ay panibagong movie nila, no, after ng My Future You na kasama nga dati sa Metro Manila Film Festival. May bago silang movie. Itong press con na ito ay para sa kanilang bagong movie na She Who Must Not Be Named. So ganun mga kasambreros. So and yung mga kasama dito ay nga, no, sina Francine Diaz, and then si Sir Seth Fedelin. Tapos yung director dito ay sina Christopher Novabos. Tapos makakasama nila dito sina Elijah Alejo, si Raven Rigor, si Kaich Minimoto, si Caleb Ong, at saka si Abdul Rahman. So parang kasi yung iba dito GMA artists, so talagang wala ng network wars mga kasambreros, sina Abdul Rahman, sino pa dito, basta
mga GMA at saka no, collab na talaga mga kasembreros yung nangyayari sa mga pelikula. Wala nang barrier, and yun nga, we are expecting and hoping talaga na magkakaroon ulit ng project ang Kath din mga kasembreros. So talagang antay-antay lang tayo. Sila kasi dito talagang ang networks kasi talagang may binubuo talaga yan, tulad ni na JM Fiang, no, na winner nga si Fiang mga kasembreros dun sa PBB. So talagang bumubuo talaga sila ng love team, and dati pa talaga na tradition yung love teams na yan nung nagsimula ang showbiz industry dito sa Pilipinas and maging sa ibang bansa. So talagang meron silang mga love teams for the sake of fandoms, kasi ganun talaga mga kasembreros. So kung nakaugalian na talaga ng mga Pilipino yung fandom tsaka yung tandem mga kasembreros. So ang Don Bell, parang Kath din lang din, no, ang Don Bell mga kasembreros, although wala silang contract talaga. Ang Don Bell ay sineseparate yung mga projects ngayon mga kasembreros. Si Sir Donnie Pangilinan, gine-guest kung saan, tapos sa PGT, Pilipinas Got Talent, and then si Ma'am Bel Mariano din. Sobrang bait ni Bel Mariano, no. Alam niyo, napanood ko yung isang parang may nag-prank sa kanya, tapos tinawagan siya. Tapos sobrang nabaitan ako, parang Grab driver daw yung isa, no, si River Joseph yata yung nagano sa kanya. So pinrank niya, tapos 10,000 yung presyo ng tapos sabi niya, GCash ko na lang po kuya. Parang parang hindi siya ma-order ng item sa Grab, pero parang bibigyan niya lang, sabi, bigyan mo ng GCash mo kuya, parang ganon. So parang 'di ba, parang hindi siya umorder, tapos baka abonohan ng Grab driver. So for the sake of para hindi mag-abono yung driver, ay abonohan niya na lang, so babayaran niya kahit na hindi siya umorder. Grabe, no, 10,000 GCash na lang, ganon. Tapos walang GCash. Parang galing, sobrang bait ni Ma'am Bel, no. Dito natin nakikita na kapag yung mga prank tapos random, doon mo matitest yung ugali ng isang tao mga. Sorry po, naisingit ko lang. So yun po, na talagang humangalan din ako sa kabaitan ni Ma'am Bel Mariano. Alright, so yan actually sa ating Kath din items ha. Ito po ay binigyan ko lang ng highlight kasi medyo mahaba-haba rin yung explanation natin. So yan po, no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title natin, Ama ng mga Bansa. Genesis 17 verse 5, No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. So ama ng maraming or ng mga bansa mga kasembreros. So this was God the Father speaking to Abraham. So sa inyo, no, ano po yung pagkakilala niyo kay Abraham? Maaring sabihin natin na siya yung asawa ni Sarah, na kung saan ay matanda na sila na nagkaanak mga kasembreros, and they named their child or their son Isaac. Well, tama po yun mga kasembreros. So generally, no, sa entire Bible po mga kasembreros, masabi natin na sino nga ba si Abraham? He is next to Jesus. Kapag pag-uusapan ng pangalang Abraham, isa siya sa pinakamahalagang figures mga kasembreros or characters sa Kristyanismo in general. Kasi yung pangako, yung covenant ng Panginoon mga kasembreros ay maging ama siya ng mga bansa. Ibig sabihin lahat ng lahi ay dumaan at siya ang pinanggalingan mga kasembreros. Well, of course, from Adam and Eve down to his lineage mga kasembreros. And yung kanyang obedience, yung kanyang trust, yung kanyang tiwala, yung faith niya mga kasembreros sa Panginoon ay nag-lead sa kanya para maging siya, para siyang number one, top one sa pananampalataya or Hall of Faith mga kasembreros. It is while he was on this journey that God made a covenant with him. To cut the long story short, this covenant led to birth to the Jewish nation, which gave birth to Christianity. So sa Old Testament mga kasembreros, may Abraham, di ba? May Noah, tapos may David, may Solomon, na parati natin narinig. Sa New Testament naman merong Apostle Paul, merong Peter, merong Matthew, may Mark, may Luke, John, and so on mga kasembreros. So yung as a sort of background mga kasembreros, si Abraham po ay isinilang sa Ur, no, sa Mesopotamia. Yan po ay isang European parang part ng Greece mga kasembreros. So European countries or European portion. So this nation did not worship God. So hindi sila sumasamba, no, yung Mesopotamia mga kasembreros ay yung mga tao dyan
ay hindi po sumasamba sa totoong Diyos. At some point, Abraham's father left Ur and went to live in Haran. It was while there that God told Abraham to leave his family. So Abraham packed up his wife, Sarai or Sarah, all his livestock and belongings and left. God said he would show him where to settle. So nga, no, parang naging nomad, naging palipat-lipat yung kumaga pa yung lugar ni Abraham, mga kasos. And finally, no, ikakatalan natin, Abraham was 100 years old and Sarah was 19. Tapos nagkaroon sila ng anak na si Isaac, mga kasos, which is very impossible sa ating panahon ngayon. Pero noon nga, no, hanggang ngayon ay walang imposible sa Panginoon. May mga changes, yes, no, bihira tayo makarinig ng ganito na 100 years old, na 90 years old, na is bihirang-bihira, mga customers. Pero ngayon, God is still in the agenda of miraculous things, mga customers, sa ating buhay. So ano nga ba yung pwede nating matutunan, no, sa buhay or ugali ni Abraham, mga customers, bilang siya ay itinuturing din na the father of faith, mga customers. So mako-convince tayo, no, starting with the qualities of Abraham, mga kasambreros, kung pa ang dami niyang good qualities na pwede nating matutunan or gawing example, mga kasambreros. So unang-una, wealthy, no, mayaman si Abraham. Number 2, obedient, no, masunurin, mga kasambreros. He had enduring faith, no, talagang yung faith niya ay hindi po kumapanatinag, mga kasambreros, kahit na sabi mo, Lord, matanda na ako, no? Magkakaanak pa ba tong anak ko, yung asawa ko, ganon-ganon. Matutupad ba yung pangako mo na ako'y maging ama ng nations, mga kasambreros, o ng mga lahi sa buong mundo? Pero he trusted in yung faith niya, mga kasambreros, ay nag-endure, nanatili, nag-unwaver, mga kasambreros. And next one is Abraham believed God's promises. So paniwalaan natin, kahit na masabi natin parang malabo na, huwag nating isipin yan, mga kasambreros. Although sa nakikita natin sa literal nating buhay parang hindi na matutupad, ay ang Diyos natin ay kumikilos, no? Ang part natin, yung ating task, mga kasambreros, ay maniwala at magtiwala sa Kanya and work out, mga kasambreros, that faith. And then next one na character na dapat nating taglayin, mga kasambreros, Abraham had an open line of communication with God. So dapat parati yun araw-araw, no? Kailangan dapat ay nakikipag-usap tayo sa Panginoon na parang tatay mo, parang anak mo, parang asawa mo na kasama mo sa loob ng bahay. Tapos pag hindi mo kinakausap yan, anong sasabihin yan? Ano ba to? May galit sa akin? May tampo ba to? Ba't hindi ako kinakausap? Dinadaan-daanan lang ako. So parang ganun din ang Diyos natin, mga kasos. And more than that. So may mga weaknesses si Abraham, yes, no? Meron siyang kumapakahinaan kagaya natin. So nabantugan siyang fearful, no? May takot, may pagkaduwag, and may pagkasinungaling, mga kasambreros, no? Kasi nagsinungaling siya na sister niya daw si Sarah, mga kasambreros. Abraham struggled with this trait. So may mga struggles kasi bilang tao, bilang flesh, ay hindi po ligtas, no, ang men or greatest men in the Bible sa anumang challenges ng buhay. Pero bilang leader ng ng bansa or ng kanyang sambahayan at ng Israel, mga kasambreros, may mga qualities siya kagaya ng isa siyang warrior, no, military at saka strategist. Kung tayo rin sa ating buhay, kapag tayo may pamilya, tayo ang breadwinner, tayo ay isang kapatid, asawa, anak, dapat meron tayong strategy, mga kasambreros, when it comes to life skills. Abraham had compassion, sumawain, no? Ay isa yun actually sa dapat nating taglayin din, dapat maging maawain tayo. Hindi lang sa ibang tao, most especially sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, asawa, and so on. So, and then the next one is yung qualities ni Abraham na yung kanyang kalakasan talaga ay yung kanyang yung kanyang faith, mga kasambreros, and yung obedience niya sa Panginoon. So when God called Abraham to leave his father's house, it seemed quite random. If you read this story carefully, you will see that his family had already been on a journey. So parang pag-utos ng Panginoon, wala siyang duda, no? Kaagad siyang sumusunod, mga kasambreros. So sa buhay natin, dapat ganoon din po ang ating gawin, mga kasambreros. Maging ano ba Lord? Ba't mo ako pinapabago ng desisyon, pinapabago ng ano? Kasi sometimes nagsasalita ang Diyos din sa panaginip, mga kasambreros. Yun, nakalimutan kong sabihin na ang Diyos natin ay nagsasalita rin yan sa panaginip. Pinapanaginip niya sa atin yung ganito. So magkakaroon tayo ng signs and idea
no, na ito palang dapat gawin because kapag malinaw na malinaw sa akin po, kapag malinaw na malinaw po yung aking panaginip ay nagkakatotoo po siya, no, tested na yun and proven mga kasambreros for how many years na pag sobrang malinaw na malinaw. Minsan pag may tao ako napapanaginipan ay chinachat ko or ini-inform ko mga kasambreros tapos ipinapanalangin, so sa awa po ng Panginoon. So yun nga ang pinaka bottom line dito mga kasambreros, yung kahalagahan ng example ba ni Abraham sa Biblia. Kapag tayo po ay tinanggap natin si Jesus Christ, no, one of the Bible characters they meet in reading the book of Genesis is Abraham. So siya yung central figure din ng discussion about freedom in Christ mga kasambreros. So the question is, gaano ka-importante si Abraham and gaano ka-importante yung kanyang pagiging good example sa atin. So maging siya ay number one, no, siya ay man of faith, and then siya yung ama ng mga bansa mga kasambreros. So kapag ang pinaka sa ating part naman, no, para mabuhayan tayo ng loob at maging malakas ang ating loob, kapag nangako ang Diyos kahit gaano katagal ay tutuparin niya yan mga kasambreros. Kahit itatak natin sa bato, no, itaga natin sa bato mga kasambreros, mangyayari ang pangako ng Panginoon kahit na sino man ang humadlang, no, wala pong makakahadlang mga kasambreros, no, immovable, unshakable at saka irrevocable mga kasambreros ang plano at ang pangako ng Diyos sa ating buhay if we continue to be faithful sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga utos at sa kanyang pag-ibig sa atin, no. So wala pong makakapantay at walang makakapaghinto doon mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you all.